Dear Ate J, itago mo na lang po ako sa pangalang Lara. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ng lahat. Mahirap, masakit, nakakahiya. Pero higit sa lahat, nakagugulo ng kalooban. Isa po akong babae, may asawa, pero nagkasala. At ang kasalanan kong ito ay hindi lang simpleng pagtataksil. Ito po ay isang lihim na baka ikawasak ng isang pamilya. Dahil ang lalaking ama ng dinadala ko ngayon sa aking sinapupunan ay hindi po ang asawa kong si Rene, kundi ang mismong ama niya. Bago ako naging asawa ni Rene, ako ay simpleng babae lamang. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Quezon, anak ng isang guro at isang magsasaka. Natutunan ko sa maagang edad ang kahalagahan ng respeto, pagkakaibigan at dangal. Kaya nung napadpad ako sa Maynila para magtrabaho bilang receptionist sa isang maliit na opisina, hindi ko inakala na doon ko makikilala si Rene. Matangkad, tahimik at seryosong lalaki si Rene. Hindi siya yung tipong malambing o palabiro, pero sa mga mata niya, nakita ko ang pangarap at direksyon. Mahigit 1 taon niya akong niligawan. Hindi kami ideal couple, pero nagtagpo kami sa gitna ng mga pangarap. Naging kami. Hanggang sa nagpakasal kami pagkatapos ng 3 taon. Akala ko noon, sapat na ang pagmamahal. Pero hindi pala pagmamahal lang ang kailangan para magtagal ang relasyon. Hindi pala lahat ng kasal ay may kasamang habang buhay. Sa unang 6 na buwan ng aming kasal, masasabi kong masaya kami. Bagong bahay, bagong buhay. Pero makalipas ang 1 taon, nagbago si Rene. Nagsimula siyang gabing-gabi na kung umuwi. Lagi siyang pagod, wala sa mood, at madalas ay tahimik na lang. Noong una, iniintindi ko siya. Naisip ko baka stress lang sa trabaho. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko parang hindi na ako bahagi ng buhay niya. Hindi na niya ako hinahalikan pag-uwi. Hindi na siya nagtatanong kung kumain na ako. At higit sa lahat, hindi na niya ako hinahaplos bilang asawa. Pakiramdam ko ay invisible ako. Sa sarili kong bahay para akong multo. Walang naririnig, walang nakakakita. Ako na lang ang laging nag-a-adjust. Ako na lang ang laging sumusuyo. Pero wala siyang pakialam. Dahil sa lumalalim na distansya sa pagitan naming mag-asawa, si Itay Ben ang madalas kong nakakausap. Siya ang ama ni Rene. Balo na siya at wala nang ibang kamag-anak maliban sa anak niya. Kaya nakitira siya sa amin ilang buwan. Matapos ang kasal, tahimik si Itay Ben, pero may pag-aalaga. Yung tipo ng tao na kahit hindi mo hinga ng tulong, kusa siyang lalapit. Siya ang laging nag-aayos ng sirang gripo, ang nagluluto ng almusal kapag wala ako sa mood. Siya ang nagtatanong kung okay lang ako, kahit alam niyang hindi. Isang gabi, habang nasa veranda ako't umiiyak, lumapit siya sa akin. Walang tanong. Walang panghuhusga. Umupo lang siya sa tabi ko at pinunasan ng luha ko. Alam kong may kulang, bulong niya. At kahit hindi ko dapat ito maramdaman, gusto kong punan yung kulang na yon. Umuulan ng malakas noon, nawalan ng kuryente. Si Rene ay nasa out-of-town meeting, kami lang ni Itay Ben ang nasa bahay. Habang pinapakinggan ng ingay ng ulan, umiinom kami ng mainit na kape sa sala. Doon nagsimula ang tanong niya, Lara, masaya ka pa ba sa anak ko? Hindi ko agad nakasagot. Naluha na lang ako. Hindi dahil sa tanong niya, kundi sa katotohanang bumungad sa akin. Hindi na ako masaya. Ang gabi ay naging pagkakataon para sa amin. Sa isang iglap ng kahinaan, sa isang halik ng pag-unawa, bumigay ako. Hindi ko maipaliwanag, hindi ko matanggap. Pero ng gabing yon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong may nagmamahal sa akin. Nang sumunod na araw, lumayo ako. Pinilit kong umiwas, pero hindi madali. Si Itay Ben ay nariyan pa rin. Mas naging mapagmalasakit, mas naging matiyaga. Hanggang sa dumating ang mga gabi na uuwi si Rene ng madaling araw at ang kama ay malamig at walang yakap. Sa mga gabing yon, si Itay Ben ang yumayakap sa akin. Hindi na ito minsan lang, naging madalas. Hanggang sa naging lihim naming relasyon. Sa loob ng bahay na pinundar ng asawa ko,
Kami ng ama niya ang may ugnayang bawal. Ilang linggo ang lumipas, nakaramdam ako ng kakaiba. Masakit ang dibdib, madaling mapagod, nagsusuka tuwing umaga. Hindi ako nakapaghintay. Bumili ako ng pregnancy test, 2 guhit, nanginig ang kamay ko. Umupo ako sa sahig ng banyo, tulala. Ang utak ko'y nagtatalo. Sana kay Rene, sana hindi. Pero alam ko ang totoo. Wala kaming ugnayang pisikal ni Rene ng halos 3 buwan. Si Itay Ben lang ang posible. At yan po ang aking kwento, Ate J. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang lahat kay Rene. Hindi ko rin alam kung kaya ko bang itaguyod ang batang ito na may amang hindi dapat minahal. Pero sa puso ko, alam kong mahal ko siya. Mahal ko ang batang ito. At kahit mali ang simula, sana'y magbigay liwanag pa rin ang kanyang pagdating. Sa lahat ng mga kakonfess na nakinig sa kwento kong ito, maraming salamat. Alam kong hindi lahat makakaunawa, pero sana sa bawat salita, may aral kayong nakuha. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ko, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment, at mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Ako po, si Ate J, ang inyong tagapakinig, tagapayo at tagapaglahad ng mga kwento ng buhay, tukso, lihim at katotohanan. Hanggang sa muli, mga ka-confess.